And yung malaking gusali Sa po our na tourist nakikita guide. nyo over there na meron po mga statwa ng mga babae. Kasama. Muli, tinatawag po natin yung mga statwa na ito ng Karyatids. At yung tatlong lalaki na Mamahal na mga statwa bahay naman po dito. nakahubad, tinatawag na One Atlantis. house So yan po ang building na will yan cost ay you replica po ng isang hotel sa Escolta, Manila. 184,000 So dito po sa per resort, night. tinatawag po namin ito na paseo. Hindi po paglalakbay, meron po tayong mga bahay na bibisitahin at papasukin. Ngunit paalala lamang po, bago po tayo pumasok sa mga bahay ay kinakailangan po nating magtanggal ng ating pong mga suot na sapin sa paa bilang tanda ng pagbibigay galang at respeto sa mga nagmay-ari ng bahay. At dahil na nga rin po, isa po ito sa mga Pilipinong tradisyon na muli po namin binubuhay dito sa resort. So bago po tayo tuloy magsimula, nais ko lang din po kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol po sa resort na ito. Bali, ang Las Casas Pilipinas de Acosar, ito po ay mga salitang Espanyol. Nang ibig sabihin po sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acosar. So yung Acosar, ito po yung mismong apelido ng pamilya ng may-ari ng resort na ito. At nagsimula po silang mangolekta ng mga lumang bahay in the year 2000. Binuksan naman po nila ito sa publiko in the year 2010. So kung mapapansin nyo po, inabot ng 10 taon na pagsasagawa ang resort na ito dahil ang lahat po ng mga bahay na nakikita nyo po dito ngayon ay masusi po munang pinag-aralan bago po inilipat dito sa resort. So ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng bawat marka yung bawat parte ng mga bahay. Pagkatapos po niyan, kinuhanan po nila ito ng larawan for documentation and reference at saka po nila ito marahan na pinagbabaklas piece by piece, plank by plank, column by column. At yung mga bahagi po na nababaklas nila mula sa bahay, ang ginagawa nila, nililipat po nila yan dito sa resort at dito po nila ito binubuong muli base pa rin po sa original nitong istruktura at disenyo. Ang kusina po ay Spanish word po, nasa English ay kitchen. So usually ang mga kitchen po, wala po yan sa loob ng bahay. I-share niya po, ibinahagi niya po dito sa restaurant. So once again, ito po ang aming pong casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Okay? And yung malaking gusali po na nakikita niyo over there na meron po mga statwa ng mga babae, muli, tinatawag po natin yung mga statwa na ito na Karyatids. At yung tatlong lalaki na statwa naman po na nakahubad, tinatawag na Atlantis. So yan pong building na yan ay replica po ng isang hotel sa Escolta, Manila. Mapapansin niyo rin po, ang mga bahay po na ito are all elevated or nakaangat. Bakit po nakaangat ang mga bahay? Kasi nga po ang mga bahay po na ito ay galing po ng Cagayan Valley. At karaniwan, ang mga bahay po dito ay itinatayo po malapit po sa ilog o dagat. Kaya pag nagkaroon po ng high tide o baha, hindi po agad pinapasok ng tubig yung loobang bahagi ng kanila. Ang mga aliping sa gilid ay hindi pwedeng pumasok dyan. Dito lamang. Ay kasama rin po sa mga area ng tao. Okay. So, ang mga trabaho po ng mga alipin sa gilid ay pagsasaka. Nasa labas po iyan ng bahay, ano? Wala pong iniwan yan sa mga hardinero. Ayan, sila po mga nagtatanim at nag-aayos po ng bakuran ng bahay. Ano? Wala naman po kayong sariling kalayaan doon. Parang ang nangyari po dito, ang mga mayayamang tao, binibili ang kalayaan ng mga alipin sa gigilid. Samantalang ang mga alipin na mamahay, may laya po yung mga yan, nakakauwi sa kanilang pamilya. So para po makapag-plan sa kayo ng damit, gamit po ang print sa dipaan na ito, ay kinakailangan nyo pong ibalot ng maayos ang damit nyo sa kahoy na ito noon. So after nyo pong ibalot ang inyong damit, kinakailangan nyo pong ipatong itong mahabang kahoy na ito sa ibabaw. At dito po sa dulo, may makikita po kayong butas dyan. Dyan po nila isinusok yung isa po nilang paa at yung isa naman pong paa ay ipinapatong sa ibabaw ng kahoy. So parang po kayo dito nagsisurfing or nag-skating, ano po? Sa pagsisurfing or skating, kailangan nyo pong magbalanse ng maayos. Kung hindi, maaari po kayong tumaob o tumumba. Ganon din po sa pagpaplansya gamit ang frame sa dipaa. So para makabalanse po kayo, kinakailangan nyong pumunta sa dingding ng inyong pong bahay na karaniwan po doon ay may mga kahoy. Doon po sila pangkaraniwang humahawak para makabalanse at pagkatapos po niyan, ganito ang kanilang ginagawa. Ganito po sila magplansya ng kanilang mga damit. At alam niyo po ba noon na it takes 3 to 4 hours bago po sila makatapos ng isang damit? 1906, they changed the name na Makbakan La Union to Luna La Union. And in the year 1942 po, yung bahay po na to ay naging headquarter ng United States Armed Forces in Northern Luzon, kung saan dito po sila noon nagplano kung paano po dadakipin ito pong si General Tomoyoki Yamashita na namuno po noon sa Sandatahang Hapon.
And in the year 1970 na magkaroon naman po ng convention sa bahay na ito, at isa po sa mga naging panauhin pandaman nila noon ay yung dati po nating presidente na si Ferdinand Marcos. At ngayon po, bibisitahin po natin yung ikalawang palapag ng bahay na ito dahil ito po ay nagsisilbi na pong museum for the antique collection ng pamilya ng Acuzar. Pero paalala lamang po muli na bago pumasok sa loob ng bahay ay hindi po tayo pinahihintulutang hawakan ang anumang mga bagay na makikita po natin dito.